Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin pong pangalan ng Panginoon. Muli ho, welcome po sa bawat isa at tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan, biyaya at mahabang pasensya sa atin upang tayo ay makapagpatuloy hindi lamang sa buhay kundi maging sa pananampalataya at salamat sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan. Well, ilang mga announcements po muna bago tayo dumakuho sa atin ng pag-aaral ngayong gabi. Ay last Sunday ay naidaos po natin ang ating Special Couples Fellowship, a little bit late sa month ng February, pero salamat sa Panginoon sa kahabagan at biyaya niya. Hindi lamang yung masayang fellowship, kundi yung pag-aaral ng salita ng Diyos. And salamat sa Panginoon sa ilang mga comments ng ilang mga kapatiran natin, malaking bagay na paalala, particularly about communication. Sapagkat madalas ay itong komunikasyon ng mag-asawa at not just ng mag-asawa kundi ng buong pamilya ay nawawala na sa loob ng tahanan. And if there's no healthy communication, then therefore ang health ng relationship ay naapektuhan. So again, purihin ang Panginoon sa nangyaring couples fellowship na yun, and not just that, the good fellowship, the good Word of God, pero nagkaroon din ng good food. Amen. We discovered a good place at na-enjoy ng lahat. At salamat sa Panginoon sa biyaya na yun. Nakakatuwa lang pag inisip yung providensya ng Diyos. It was actually wala yung lugar na yun, wala sa listahan ng kinukonsidera, and nakita ko lang yung advertisement nila sa Facebook. Nag-try tayo mag-message at almost the last few days or last week na lang ng ating paghahanap ng venue, and binigyan tayo ng Diyos na napakaganda at masarap at abot kaya na lugar. No? So, purihin ang Panginoon sa lahat ng bagay na yun. Well, marami tayong mga bagay ho na parating dito sa church, particularly sa April. Naka-focus ho tayo sa parating na youth camp na i-host ng ating church April 8, 9, 10. So, kung meron tayong mga kabataan na desire na makabahagi sa youth camp na yun, please, pwede nyo akong i-message o si Brother Darren sa church, at yung atin hong mga fundraising ng mga young people ay in full swing na po. And speaking of fundraising, isa ho sa ginagawa ho natin para makatulong sa ating mga young people ay ang ating church garage sale. So kung meron tayong mga bagay sa bahay na hindi na ginagamit at pwede maging tulong sa atin hong mga young people, ang dalhin lang natin dito sa church, ibebenta ho yan, at lahat ng pagbebentahan ay didiretso ho sa pondo ng ating mga young people na makakatulong sa kanilang camp fee. 1,800 per young people for that 3 days of camp sa lugar ho ng Hislan, a very good camp site, at we're looking forward. Ang pinaka tema ng darating na camp is divine design, manhood and womanhood according to God's word. So pag-pray natin yan, pag-pray natin mga pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos, ang mga activities, and particularly ang mga young people, nawa gamitin ng Diyos sa kanilang ikaliligtas ng mga wala pa sa pananampalataya, and then also sa ikalalago nila bilang mga Kristiyano with all this ideas na laban sa disenyo ng Panginoon na talagang binabaha ang mga kaisipan ng maraming mga kabataan. And then also, who knows, no? Maaaring ito yung isa sa mga youth camp na ang Diyos ay kumilos, tumawag ng mga dagdag na mga manggagawa para sa kanyang ubasan. So pag-pray natin ng mga bagay na ito, at again, yung mga kapatiran natin na kung maaaring maging available in that 3 days, or maybe 1 or 2 of those 3 days, makasama natin, makapag-minister tayo sa ating mga young people, ayun ho ay napakalaking
bagay. And then also dito sa church, marami tayong parating activities come May, pag summer, talagang busy tayo. Meron tayong church outing, Mother's Day, and then yung ating home church anniversary sa May 26 ay pag-pray natin at simulan na natin ipag-imbita para ho makapakinig ng salita ng Panginoon ang marami. So those are our announcements and reminders at nawa ho ay patuloy tayong maging involved and excited sa mga gawain ho na ito, lalo na ang atin hong weekly Lord's Day worship service. Palagian natin ipag-pray, particularly ang mga ministries ho ng salita ng Panginoon. Okay, with that, tayo ho ay dadako sa panalangin and then tayo ho ay didiretso ho sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon, sa iyong habag, O Diyos, na bago tuwing umaga. Nakakamangha, Panginoon, at tunay kung aming susukatin, Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa susunod na hininga. Nakakamangha kung bakit buhay pa rin kami. Lord, sangayon sa iyong salita, hindi dahil karapat dapat kami, kundi dahil ikaw ay mahabagin. Dahil ang iyong kahabagan ay bago tuwing umaga. Tunay nga, wala kaming pwedeng ipagmalaki. Patawad po sa aming mga kayabangan. Patawad po sa aming mga kasalanan, O Diyos. At tulungan mo kami na lalo pang magkaroon ng pagnanasa sa kabanalan, not for our display, but Lord, for your glory. And ganun din, O Diyos, tulungan mo kami na lalo magkaroon ng pagkamuhi sa kasalanan. Una sa lahat ay sa kasalanan nakatahan pa sa amin. At nawa, O Diyos, tulungan mo kami at gamitin mo ang mga pag-aaral na kagaya nito. Ang iyong mga salita, O Diyos, na aming napapakinggan every week dito sa church at sa mga Bible studies na kagaya nito, gamitin mo po para sa patuloy na ikababanal ng iyong mga anak. And Lord, as we continue our study about biblical or scripture meditation, nawa tulungan mo kami, Panginoon, hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagaganap ng mga gawain po na ito. Tulungan mo kami, O Diyos, maaring andun ang struggle about the schedule, about time, about mga habits na na-form na. Nawa tulungan mo kami, Panginoon, na makita yung halaga nito at nawa sa biyaya mo ay masimulan at maipagpatuloy ito at patuloy na maging instrumento mo. Daluyan ng iyong biyaya sa aming mga buhay upang patuloy na mabago at makaluwalhati sa iyong pangalan. Samahan, tulungan mo kami sa pag-aaral na ito at ang lahat ng papuri ay mauwi sa iyong pangalan lamang. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So dumako ho tayo sa ating pinaka-lesson. So, this is lesson number 9. I believe this is third to the last. So meron na lang malamang dalawang lesson na natitira about scripture meditation, and we will proceed to another lesson sa ating time in the Word. But I hope muli ito ay patuloy na nagiging magandang reminder. At that's a practical side tayo ng meditation, and kagaya nga ho siguro nung naaring naranasan natin kahit sa academic studies, pag nakapagbibigay ng example yung teacher, ay mas nauunawaan natin. Pag dinidiscuss yung mga theories and mga procedures, masakit sa ulo, pero nung nagbigay ng example, ganun pala. And medyo nahandun tayo sa side na yun, practical, hands-on, pagbibigay ng example ng mga advices, and gayon din mga suggestions kung paano ba gagawin itong scripture meditation. So let's look at some reviews at sa mga nakaraan natin na pag-aaralan. Some practical helps, best time to meditate. Again, kung saan pinakagising, saan pinaka-receptive tayo, and again, yung available yung oras natin, best place, kung saan pinaka-least yung distraction, nakakagambala sa atin, amount of time, muli, it's not necessarily the time, kung hindi ang pangalan nito, ang goal ay mapuno ang puso, hindi mapuno ang oras. Siguro gagamitin ko ng example. For example, magluluto ka ng itlog. Well, konti lang talaga yung time na kailangan mo para prituhin yung itlog. Pero kung ang luluto mo ay bulalo at papakuluan mo yung buto-buto ng baka na yun, yung tadyang ng baka na yun, well, you need a lot of time. Depende. At ang goal nga ay in a sense ay mapalambot yung matigas na puso, maapektuhan ang salita ng Diyos, at it may take a lot of time. Muli ay ang goal ay mapuno ang puso at hindi ang oras. Importance of consistency. Again, napakaganda na magawa ito tuloy-tuloy. Yes, sa simula,
magiging extra challenging, maraming distraction, at maaaring hindi pa masyadong gamay. It may appear not very, at first, not, hindi ganun ka-fruitful, ano? Maaari, lalo na kung again, let me use an example, nung nag-aaral pa lang mag-drive, maaaring mabagal ka pa lang, nung una ka nag-aaral nag-drive. Again, hindi mo aasahan that you will go 70 kilometers or 80 kilometers per hour agad-agad nung nagsisimula ka palang mag-aral. At gayon din naman sa scripture meditation. At muli, keep on doing it, at sa biyaya ng Diyos ay magiging mas makiging kapakipakinabang ito sa lumaon. And the importance of prayer, and we cannot stress the great importance of prayer. And ang meditation ay maganda kung ito'y maging two-way communication, ano? And dito yung pangungusap ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, and then yung ating pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At napakaganda kung ang communication or ang meditation ay maging ganun ang kalagayan. How to meditate, binigyan natin ng pansin yan last time. Maganda when we look at a certain passage or maybe a certain word or a group of words dun sa passage na ating kinukonsidera, ay ask questions, ano? Ask the investigative questions: who, what, when, why, where. Pinakamaganda ay consider ang context, napakahalaga. So makikita natin na hindi to divorced from scripture interpretation, hindi to divorced from hermeneutics. Again, ay kailangan ma-determina yung truth, and then ang i-meditate natin ay yung truth na sinasabi noong text or ng passage. And then consider, ito yung paglalaan ng kaisipan. Ito yung minumurmur natin sa ating sarili. We ask questions about that passage, and then mandun yung examination natin ng ating mga sarili. At maganda ngayon sa suggestion ng isang Bible teacher: ask what you are doing, and then ask what you have to do. At what are you doing, and then in light of the truth na yung minimeditate. For example, you are in Colossians chapter 3. Set your affections on things above and not on things on the earth. What a wonderful passage for meditation. Examine, what are you doing? And then, in the light of the truth ng passage na yon, what do I have to do? Ayan, napakaganda na paraan sa meditation, and it will take us a great lifetime. Naalala ko, I was listening to a missionary. Hindi siya missionary. Ano bang magandang itawag sa kanya? Para siyang overseer ng mission board. Ayan. And he's trying to present you iba't ibang mga missionary sa iba't ibang mga bansa na they will live a very rich first world country, at pupunta sila sa mga third world countries to do missions, at isa sa mga naalala ko nung time na yun, habang nakikinggan ko, habang kinukwento niya yung mga missionaries, so paano yun? Yung napakaganda, napakakomportableng lugar, iiwanan mo at pupunta ka sa mahirap, at there are times delikadong lugar. Isa sa mga passages na paulit-ulit sa isip ko: set your affections on things above. Set your affections on things above. Again, yun ay naging magandang time ng meditation personally para ho sa akin. So, examine. Number next, conclude with personal application, resolution, and prayer. Hindi, yung personal application ay parang ganun na rin dun sa examination. And the resolution, ano yung mga desisyon, mga kailangang gawin, kailangang i-apply, kailangang i-adjust, kailangang baguhin or alisin or ilagay sa ating mga buhay. Again, sa liwanag nung passage. Muli nga ho, ang pinaka-goal ng meditation ay magkaroon ng epekto. Not just to know, not just to feel, but to have an application sa buhay. And then prayer, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Una, pasalamatan natin ng Diyos sa katotohanan na kanyang pinagkaloob, sa wisdom na kanyang binigay, and then hingin natin ang tulong ng Diyos dahil hiwalay sa biyaya niya, sa ating sarili ay hindi kayang i-apply ito. Number next, let's just be reminded itong sa definition ng meditation by Thomas Watson. Sabi niya, meditation is a holy exercise of the mind whereby we bring the truths of God to remembrance and do seriously ponder upon them and apply them to ourselves. Pinapaalala natin ang katotohanan ng Panginoon sa ating mga sarili.
pinag-iisipan natin ang katotohanan ng Panginoon, and then ina-apply natin ang katotohanan ng Panginoon sa ating mga personal na buhay. And medyo dinaanan natin to, maybe 2 weeks ago, binigyan natin ng diin. At madalas, madali na mangyari na we try to apply it to the lives of others before we try to apply it to our own personal lives. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon na unahin natin, bigyan ito ng aplikasyon sa ating mga sarili. Important occasions for meditation. Hindi natin ito nasimulan last time, pero merong mga importanteng, actually dito para natapos last time, so number 2. Ito yung isa sa mga magandang mga okasyon na kung saan practically speaking ito ay napakaganda, napaka productive na panahon na mag-meditate ng salita ng Diyos. Walang iniwan sa pag-inom ng gamot. Merong mga gamot na kailangan inumin before meal at merong mga gamot na kailangan inumin after meal, and if you will not do that, maybe the effect will be lessened. Mas less yung epekto. At ganoon din, may mga panahon na napakagandang bigyan ng matinding importansya upang magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. So, important occasions for meditation. Number 1, meditation and Bible reading. As we have studied last time, Bible reading supplies the meat, and meditation choose the meat for maximum profitability. What we meditate upon is the scripture. Yung katotohanan ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung ating meditate, kumbaga ay parang yung ninunguya natin. At ang ating Bible reading ay magandang panahon at magandang kaparaanan para magkaroon tayo ng ngunguyain. Kumbaga, yung iba nagtatanong, saan ko simulan? Well, magandang simulan mo sa Bible reading. And maybe in your Bible reading, 1 or 2 verses will, parang ang sabi nito, parang mag-jump out. Parang magkakaroon ng parang magkakaroon ng impression sa atin, or maaaring magkakaroon ng question sa atin. Magandang just note it. Kung napaka-accessible ngayon ng technology, kung ang gamit mo ay smartphone, you can copy and paste that sa yung notes, and then all throughout the day ay pwede mong balikan to meditate upon it. So muli ay napaka-daming mga available sa atin, but napakagandang lugar para mapagkuhanan ng mga katotohanan na i-meditate ay ang atin hong Bible reading. Number 2, meditation and the Lord's Day. Kung merong panahon na napakaganda na magbulay ng salita ng Diyos, ay walang iba kung hindi ang araw na ibinukod talaga ng Diyos para sa kanyang sarili. The Lord's Day is a specific day set aside by God for the rest of His people, para sa ating kapahingahan. Most believers stop their usual daily routines of work and can find more time suitable for meditation. Now, muli, please take note of the word most, hindi lahat. Merong mga tao na mas busy kapag weekends, pero karaniwan, lalo na sa mga working people, from Monday to Saturday, yung iba hanggang Sunday, Monday to Friday, yung iba hanggang Saturday, busy sila. Pagdating ng Lord's Day, doon nagkakaroon ng medyo mas free yung kanilang schedule. So, again, you can find more time to meditate upon God's Word. Meditation the Lord's Day is favorable, hindi lang dahil mas maraming oras na available, but there is also more exposure to the Word of God. Muli, I would like to encourage ang ating mga kapatid, if you could just try to start taking down notes. Kung merong isang verse sa preaching na nagkaroon ng impression sa iyo, take it down. Note it down, write it down. Or may truth doon sa preaching na maaaring regarding that text at may nabanggit na katotohanan at nagkaroon ng naging mas maliwanag sa iyo, mas naunawaan, yun pala. Note it down, at para all throughout the week pwedeng balikan para ma-meditate ang mga salita ng Diyos, katotohanan ng Panginoon regarding sa mga napag-aralan sa church. So, napakaganda at practical na bagay po yun. So, again, may more exposure tayo sa salita ng Diyos. Ika nga, sa panday, mas naka-expose sa apoy, at mas yun yung time na mas magandang paluin ng martilyo yung bakal para mahulma
So, mas exposed tayo sa salita ng Panginoon. Sabi ni Thomas Watson, better meditate on one sermon than hear 5. Mas okay daw na mag-meditate ng isang sermon na naipangaral kaysa makinig ka lang ng 5. Again, hindi natin, hindi ibig sabihin na, well, therefore, isang service lang atin ako. That's not the point. Well, much better kung nakapakinig ka ng 3 at minimeditate mo yung 3. So, muli ay ang binibigyan din dito ay importansya ng meditation. Many complain that they do not profit from sermons. This may be the chief reason. Now, this is not the only reason, but maybe the chief reason because they do not chew the cud. They do not meditate on what they have heard. Hindi nila pinagbubulayan kung ano yung kanilang napakinggan. At kung tatanungin tayo ngayon, it's been 3 days. Monday, Tuesday, today is Wednesday. What was the preaching last Sunday? At higit sa malamang, kung hindi natin matandaan, I'm not saying na, pero baka mamaya ang pinakadahilan because we fail throughout the week, throughout the days, ay balikan man lang, isipin man lang, paglaanan man lang ng konting panahon para i-meditate yung napag-aralan anong mga nakaraang Lord's Day tungkol sa kanyang salita. Again, Thomas Manton sabi, to hear and not to meditate is unfruitful. When God had cast seed into the heart, let not the fowls peck it away. So, to hear and not to meditate is unfruitful. Muli, ang sabi ng salita ng Panginoon, be doers of the word and not hearers only. And again, God Himself, ang binigay niyang isa sa mga pangunahing paraan para maging doers tayo ng word, as He had told Joshua sa Joshua 1:8, is that we must meditate upon His word day and night. Point that in preaching, the preacher should not be the only one laboring. The hearers must labor in meditation. So muli, nawa maging active sa pakikinig, aktibong binubulay ang katotohanan ng Diyos, ang salita ng Diyos na ipinapangaral at patupang ito ay magkaroon ng epekto sa ating mga buhay. Number next, again, sa special sa mga occasions, for about a good occasion to meditate is special seasons of life. May mga panahon sa ating buhay na matuturing nating special. At during those times ay napakaganda na kung sa biyaya ng Diyos ay magawa nating ibaling ang ating mga kaisipan sa salita ng Diyos. And I cannot state how helpful nasabi ko ho nung Sunday sa Couples Fellowship sa aming buhay mismo bilang mag-asawa. Yes, may mga stress ng buhay mag-asawa. And how helpful it was for me personally na hindi mag-dwell doon sa emosyon, mag-dwell doon sa negatibong mga bagay, kundi, okay, ito yung problema, let me dwell on the Word of God. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung, paano ko ba maluluwalhati ang Diyos sa bagay na ito? So muli, ay napakalaking tulong yun sa akin person. Sabi ni William Bridge, though meditation work is everyday's work, yet there are some times and seasons that are more fit for meditation. Look when there is a special dispensation of either of His mercy or judgment. That is a fit time for meditation. So muli, araw-araw, andun yung meditation ng salita ng Panginoon. Pero there are special, in God's providence, special seasons of life, special events sa buhay na kung saan mas nagiging fruitful, mas magiging impactful ang pagme-meditate ng salita ng Panginoon. Let me suggest some. For example, experiencing or beholding God's mercy. Nakasaksi tayo ng kahabagan or tayo mismo ang nakaranas ng kahabagan ng Panginoon. For example, recovery from illness. It's either naranasan natin, tayo ang nagkasakit and then naka-recover tayo. Or napagmasdan natin ang mercy ng Diyos. May nagkasakit, maybe a family member, maybe a member in the church, nakapatiran natin. And then naka-recover sila. Recovery from illness. Provision for a great need. May malaking pangangailangan. Nagkaroon ng provision. Again, not just in our experience, but na-witness natin na pagmamasdan natin sa
buhay ng ibang mga tao, ng ating mga kapatiran. Or protection from serious troubles. Nahandun yung mga pag-iingat ng Panginoon, nahandun yung mga proteksyon, paggabay ng Panginoon, at again, maaaring mabalitaan natin, may magkwento sa atin, and to behold and to appreciate God's mercy sa mga pagkakataon na yon ay maaaring napakaganda at beneficial na panahon na mag-meditate sa kahabagan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa kabutihan ng Panginoon. So again, a very good time to meditate. On the other hand, experiencing or seeing God's judgment. Maaari namang dumadanas tayo ng hatol ng Panginoon, or sa mga anak ng Diyos na doon yung disiplina or palo ng Panginoon. Or nakikita natin sa iba, chastisement for sins. Maaaring sa ating buhay, alam natin na meron tayong kasalanan o meron tayong paglabag sa kalooban ng Diyos at meron nangyari, alam natin na ito ay palo ng Panginoon. Again, it's a very, very good time for self-examination, for meditation. Consequences ng meditation, paano natin itong consequences of meditation, consequences of ungodly decisions. Maaaring meron kang ginawang desisyon na maaaring mula sa bugso ng damdamin, pero alam mong hindi kalooban ng Diyos. Maaari kang merong sinabi, or physical illness or death. Now, gusto ko lang maging maingat dito, hindi porket may karamdaman ay hindi porket may karamdaman ay palo na agad ng Diyos. No. Hindi porket may quote-unquote negatibo sa ating paningin ay hatol na agad o palo na agad ng Diyos. Not necessarily so. For example, as we have studied two Sundays ago sa buhay ni Apostol Pablo, Philippians chapter 4, natutunan niya na magutom, matutunan niya na busog. Again, nung gutom siya, not necessarily yun ay palo ng Panginoon sa kanya. So muli, let us be careful in judging that. But again, as we experience this, ma-determine natin, maaaring ito'y palo ng Diyos, ito'y again, present ang kamay ng Panginoon in one way or another, at nawa ito'y maging good time for meditation. Tulungan nawa tayo ng Diyos. At kung magiging mapag-obserba tayo ang mga panahon na pinakamas natuto tayo, again, not just to learn theology, but mas natutunan natin at mas naunawaan natin at mas lumalim ang appreciation natin. For example, sa sovereignty ng Panginoon, ay dun sa mga panahon na maaaring meron ng mga bagay na ito na ating nababanggit. Mas dahil napagbulayan natin, dahil napag-isipan natin, na-apply natin sa sitwasyon natin, at yun ay nagiging maganda ang epekto. Point, all these events are fruitful time for meditation. For example, sa Psalm 40 verse 1, ang sabi ni Haring David, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, out of the mighty clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And He hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. So, i-highlight ko dito yung verse number 2. He had brought me up also out of a horrible pit. Isang matindi, isang kahindik-hindik na hukay. Nalagay ako sa matinding hukay, out of the mighty clay. Yung mighty clay ay yung bang nasubukan niya maglakad sa putik na lumulubog at ang hirap umalis. Again, yung mighty clay, talagang napaka tinding kalagayan, napakahirap na kalagayan, at dito mineditate ni Haring David, binalikan niya yung kalagayan niya noon, yung naranasan niya noon, at yung ginawang pagliligtas ng Panginoon. So again, it is even those quote-unquote negative na mga panahon sa buhay ay pwedeng maging mabungang okasyon para sa pagbubulay. At ano naging resulta? Verse 3, He had put a new song in my mouth, even praise unto our God. So lalo ito nagtulak sa pagpuri sa Panginoon. Ito nagtulak kay Haring David na mas i-treasure ang Panginoon. Psalm 119 verse 67,
Before I was afflicted, I went astray. But now have I kept thy word. Medyo nguyain natin. Bago ako nahirapan, I went astray. Bago ako nahirapan, ako ay papunta sa pagkaligaw. But now, have I kept thy word. So, ang implication yan, when he has been afflicted, yung kahirapan ay nagdulot sa kanya para sundin ang salita at i-keep at ingatan ang salita ng Panginoon. So again, makikita natin ito, even those negative, heartbreaking, dark moments ng buhay ay pwedeng maging instrumento ng Diyos upang tayo ay turuan na sundin ang kanyang kalooban, gawin ang kanyang kalooban. So muli, napakagandang time ito for meditation. At isang familiar na verse natin, Psalm 119 verse 7, it is good for me that I have been afflicted. I might learn thy statutes. So it's almost saying the same things, but nandito, it is good for me that I have been afflicted, that I may learn thy statutes. Sabi ni William Bridge, look what time that lies next. So again, nandito tayo sa special seasons, ano? Isa sa mga special season for meditation na ito. Look what time that lies next, or near or close to any great work or service, that it is a fit time for meditation. Ibig sabihin, yung mga parating na mga bagay, o yung mga hinaharap nating mga big events, ay magandang panahon para magbulay ng salita ng Panginoon. Look on the days ahead. Sa mga estudyante, may parating na exam, may parating na report, defense, or merong parating na trip, may pupuntahan, maybe a business trip or a family trip, job interview, parating na yung job interview, or project presentation, o parating na yung deadline. So may mga bagay na parating. Ayan, may mga malalaking mga bagay at very urgent na sa yung kalendaryo. It may be a good time to really pause for a while and take a breather, spiritual breather, and meditate upon these situations at yung mga salita ng Diyos at mga pangako at katotohanan ng Panginoon, at magbigay liwanag ito, magbigay lakas ito, magbigay direksyon ito sa mga kaharap na mga bagay na ito, or a coming wedding. Maaaring yung iba ho sa inyo ay nakita na yung post, public na naman yung post na na-engage na yung aking hipag, yung bunsong kapatid po ni Sister Jonah ay na-engage na. And naalala ko yung advice sa isang pastor, ngayong engaged na kayo, sabi niya, ay mas kailangan yung bigyang panahon na makilala ang Diyos. Madalas daw, pag na-engage, ang binibigyang panahon ay makilala ang isa't isa. Ang advice ng pastor, mas makilala nyo ang Diyos. Bakit? Ang pagkakilala nyo sa Diyos ang magiging pundasyon ng inyong buhay mag-asawa pag kayo'y kasal na. Iyon ang magiging pundasyon. At a very, very wonderful advice. At napaka magandang ikonsidera yun ng mga sinumang susuong sa seryosong relationship between a man and a woman. A coming wedding, a birth of a child. Naalala ko ho, nung bago ipanganak yung aming panganay, at syempre, maging yung pangalawa naming anak, doon, lagi nasa back of my mind yung paano pag merong abnormality, paano pag merong defect, paano pag merong parang hindi normal, paano? And sa biyaya ng Diyos, always nag-go doon sa hawak ng Diyos. Alam ng Diyos. Hindi aksidente. Ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw bubuti. At yun yung magbibigay ng kapayapaan. Kaysa mauwi sa anxiety, ay pwede itong magbigay when you meditate on the truths of God in the light of those big events, ay hindi ka nito, makikip ka nito from being anxious, at magbibigyan ka ng kapahingahan at kalakasan sa pamamagitan ng mga katotohanan ng Panginoon. Parating na New Year, or parating na anniversary, or whatever big events sa ating buhay. Or, yung madalas natin o palagian nating ginagawa, Lord's Day. For example, Friday na, okay, malapit na. Then Sabado, and then Lord's Day.
maganda na i-meditate natin. Maaaring balikan yung mga sermons na nakaraan or maaaring lalo na sa ating church, we do sequential expository preaching. Pwede mong balikan yung Romans 10, pinag-aralan last Sunday, verses 8, 9, 10, 11, 12, 13. Basahin yun, i-meditate yun. Then para pagdating ng Lord, say, okay, medyo mas fresh, mas nasusundan mo sa iyong kaisipan. So, napakaganda at pwedeng gawin yun. Or the Lord's Supper. The Lord's Supper. Actually, mamaya, mas bibigyan natin ng diin itong Lord's Supper. Isa sa napakaganda at kailangang bigyang pansin. At kung maalala niyo ho, sa New Testament, isa sa mga binibigyan ng emphasis ay yung paghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Paghihintay sa pagbabalik ni Kristo. At isa sa paraan na doon at mariremind tayo lagi ng paghihintay natin sa pagbabalik ni Kristo is we meditate upon yung katotohanan na isang araw babalik siya. Maaaring mamaya. Maaaring mamaya. At nawa, ito ay magkaroon ng epekto sa ating mga buhay. Meditate upon our time of death. Ayan. Sa iba, parang ayoko yata nitong paksa na to. Pero again, pagdating sa salita ng Diyos, ito ho ay isang bagay na kailangan. Okay? Note one important day that is coming that most do not want to think about is the day of our death. Itong araw na to ay tiyak na parating. Yung iba, natatakot sa mga bagay na baka, pero ito yung bagay na hindi baka, tiyak ito. Iba na lang na dumating ang ating Panginoon Kristo, pero higit sa malamang dadanasin natin ang kamatayan at hindi natin binibigyan ng kaisipan. Paano kung dumating ang kamatayan? Ecclesiastes 7:2, may sinabi ang salita ng Diyos, it is better to go to the house of mourning. At yung mourning dyan yung pagluluksa, than to go to the house of feasting. Pagkagalakan at pagsasaya. Bakit daw? For that is the end of all men. At ang tinutukoy ditong mourning ay pagluluksa dahil sa kamatayan. At ang sabi, and the living will lay it to his heart. Merong malaking positibong epekto. Let me change that. Maaring may opportunity sa isang na magkaroon ng malaking positibong epekto ang pagpunta sa lamay. Kung ito, kaysa sa birthday yan, kung ito ay magtutulak sa atin para pag-isipan ang katotohanan na lahat ng tao patungo dito, and the living will lay it to his heart, na magiging malaking paalala sa atin. Isang araw, ang buhay natin ay magwawakas. Isang araw, iiwanan natin ang lahat ng ito. So ito ay magandang paalala sa atin. It's a good, isa sa mga okasyon, special na okasyon sa buhay na maganda at napakahalaga ang pagbubulay ng salita ng Diyos ay kapag merong kamatayan. Hindi ito madali, lalo na kung bahagi ng ating pamilya o mahal natin sa buhay. Pero lalong kailangan. Alala ko ho, merong isang ina, namatay ang kanyang anak at siguro is madalang ang bagay na mas masakit pa kung mauna ang anak kaysa sa magulang. At laging iyak ng iyak yung nanay, iyak ng iyak yung nanay. Tuwing naaalala niya yung kanyang anak, iyak ng iyak yung nanay. After 1 year, iyak pa rin ng iyak yung nanay. Tuwing naaalala niya yung kanyang anak. Again, hindi masamang malungkot. Pero pag tingnan natin ang salita ng Diyos, huwag daw tayong malungkot kagaya ng iba na walang pag-asa. So, ang ibig sabihin, at yun yung sinabi ko dun sa nanay na yun, sabi ko, nay, huwag kang titigil doon. Yes, malungkot, pero huwag kang titigil doon. Sabi ng salita ng Diyos, may pag-asa. Meditate on that. Yung hope na meron sa harap ng kamatayan. Ito ho ay napakahalaga. The limited time we have, isa sa magandang i-meditate ay yung katotohanan na limitado ang ating oras. At hindi lang basta limitado, hindi natin alam kung gaano karami ang oras na binigay sa atin ng Diyos. Kanina lamang, ang ginawa kong luksa ay 30 years old yung namatay.
Hindi natin alam kung hanggang kailan. So muli, hindi naman to dapat magdulot sa atin to ng panic attack na, oh, baka mama malapit na ako. Hindi natin alam. That's just the truth. Pero paano tayo dapat mamuhay? Sabi nga ng Psalm 90 verse 10, the days of our years are 70. Ito yung madalas, ito yung when it comes to age, nandun yung more or less 70. And if by reason of strength 80 years, yet is the strength of labor and sorrow, for it soon cut off and we fly away. But verse 12, so teach us to number our days. Ano mangyari? We may apply our hearts unto wisdom. When we meditate upon that, limitado lang ang oras. Limitado lang. For example, meron ka lang natitirang 100 piso. 100 piso na lang ang natitira. Sigurado magiging maingat kung paano mo gagastusin. Saan mo ilalaan yun. At yun din, magandang paalala sa atin, ang oras natin ay limitado. Limitado. Nawa, ito yung makatulong sa atin. The suddenness that death may come. Yung biglaan, maaaring dumating ng biglaan ang kamatayan. At muli, hindi natin kontrolado. Malinaw ang salita ng Diyos. Tinakda ng Diyos sa mga tao ang mamatay na minsan. Ang Diyos ang may takda. Ang Diyos ang may hawak. Ang Diyos ang may control. Na kahit sa pananaw ng tao, wala pa sa oras, gone too soon, aksidente, krimen, o whatever. Pero, sabi ng salita ng Diyos ang nagtakda. Sabi nga nung parable of the rich fool, sabi sa Luke 12:29, nandun yung marami niyang plano. Sabi niya, I will say unto my soul, soul, thou hast much goods laid up in many years. Ano yung plano niya? Take thine ease, eat, drink, and be merry. Enjoy na lang siya buong buhay niya. Pero sabi sa kanya ng Diyos, verse 20, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then whose shall those things be which thou hast provided? Ngayong gabi mamatay ka. Hindi natin alam. Now, pag meditate natin ito, hiwalay sa Diyos, mapapraning lang tayo. magiging anxious lang tayo. Mababalisa lang tayo. Ako, baka hindi na ako magising pag natulog ako. Hindi na lang ako matutulog. Hindi ganun. But again, yung meditation natin dapat tumungo. Okay? Hawak ako ng Diyos. Dumaan man ako sa lilim ng libis ng kamatayan, wala akong kakatakutan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Meditate on that. Kapag kasi minedit mo lang ang kamatayan, baka mamatay ako mamaya, muli, madali tayong maging mahulog sa kabalisahan. Pero ang Diyos ang may hawak sa akin. Ang Diyos ang may hawak sa pamilya. Hindi nito aalisin yung, yes, may bigat pa rin. Yes, may takot pa rin. Pero sa kabila ng ganun ay merong peace. Merong sense of joy. Alam natin na hawak tayo ng Panginoon. Yun yung meron yung tupa na nakatiwala sa Panginoon. The reality that you will leave everything behind. Meditate on that. Iiwanan natin lahat. Sabi ng salita ng Diyos, for we brought nothing into this world and it is certain that we can carry nothing out. So pag dinedicate mo ang buhay mo sa mga bagay sa sanlibutang ito, guess what? Maiiwan mo lahat. Maiiwan mo lang lahat. Naalala ko, may pinanood ako tungkol dun sa lumubog na walang submarino. At ang sakay ng submarino ay puro bilyonaryo. Nung nagkaroon ng fracture yung submarine, ang sabi doon ayon sa research sa tindi ng pressure, it takes only milliseconds, parang 0.03, 0.08, talaga parang wala agad. At ang para daw maramdaman ng tao ang pain is around 250 milliseconds yata, something like that. Madaling salita, ang sabi nung nagsabi, hindi nila napansin. Wala na sila. Patay na sila. Anong naiwan? Lahat. Naiwan lahat. So, isang kamangmangan na i-dedicate natin ang buhay natin sa mga bagay na may iwan lamang.
At alala ko, ni-recite minsan ng ating kapatid ni Brother Dave yung sinabi ng isang missionary niya, si C.T. Studd. Ang sabi ni C.T. Studd, kung hindi nakakamali, C.T. Studd nga ang sabi nun, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Yun ay tula na sinabi. At ginawang kanta, o ginamit bilang lyrics ng isang kanta. The root cause of it is sin. The root cause of death is sin. Ang sabi ng Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So kung sakali man na pumunta tayo sa isang lamay at meron nung patay, maalala natin, hindi lang basta cancer ang problema. Hindi lang basta kakulangan sa gamot ang problema, or maaaring sabihin na iba kasi bulok ang government system, bulok ang healthcare system, yes, problema lahat ang, pero nasa ugat ng lahat ng yun, kasalanan. And guess what? Anong meron tayo? Nawa ito'y magdulot sa atin ng lalong pagkamuhi sa kasalanan. For the believer, the sure victory over death we have in Christ. Meditate natin yun. Yes, sabi ko nga ho kanina, pwede tayong mapraning, pwede tayong mahulog sa pagkabalisa kapag inisip lang natin ang kamatayan. Maaring nababalisa tayo, not for ourselves, but para sa ating mahal sa buhay or other things. Pero bilang mga mananampalataya, pagbulayan natin yung siguradong katagumpayan na meron tayo laban sa kamatayan. At ang katagumpayan laban sa kamatayan ay hindi yung hindi ka na mamamatay. That's not the point. Hindi yun yung victory. Sabi na 1 Corinthians 15:55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. And I would like to encourage us to remember this passage. Lalo na kung makikipag-usap tayo, dadalaw tayo, or God will give us the opportunity to have fellowship with someone na naaaring nag-i-struggle sa terminal illness. Maaaring may cancer. Maaaring may kalagayan na hindi na kayang gamutin ng medisina. Isa ito sa text na napakahalaga. Or maaaring hindi terminal, talagang merong karamdamang pinagdadaanan. Ang pag-asa na meron tayo ay wala sa doktor, o sa gamot, o sa pera. Ang pag-asa na meron ng Kristiyano ay nasa ating Panginoong Hesus Kristo. At doon kukunin yung comfort. Doon kukunin yung katatagan at yung katiyakan na merong katagumpayan na pwedeng ika nga ay titigan eye to eye ng mananam. Parang si Pablo, parang niyang pinersonify yung kamatayan at titigan niya eye to, oh death, where is thy sting? Nasaan na? So muli, napakaganda na pagbulayan. Pwede. Ayaw pagbulayan ng mga tao ang kamatayan dahil para sa kanila game over na. Pero ang Kristiyano pwede itong pag-isipan dahil merong katagumpayan. For the believer, the far better state we will have with Christ. Magandang pagbulayan natin yung mas higit na mas mabuting kalagayan na ating kakamtin dahil sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi ni Pablo, Philippians 1:23, for I am strict betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. As we have said last Sunday, kung nyo naalala sa preaching, it's not to depart and be in my mansion or be in the street of gold. No. To be with Christ. Sabi ni Pablo, it is far better. Far better. Subukan mo mang isipin ang pinakamasarap, pinakamaganda at pinaka-perpektong kalagayan dito sa mundong ito. What we will have with Christ is far better. Far better. Wow. Subukan lang nating pag-isipan yun. I-meditate yun. Will it not cause us to be excited? 2 Corinthians 5:8, sabi ni Paulo, we are confident, and I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Naalala ko, may nag-comment minsan, sabi, masyadong maraming Kristiyano ay halok na
Ano yung ginamit na salita? Parang lasing na lasing sa sanlibutan. They don't want to be absent from the body. They want just to be present here. It's either napakalaki ng problema ng Kristiyano yun, o baka hindi siya Kristiyano dahil lahat ay nandito lang sa lupa, lahat ng inaasam niya. So muli, magandang pagbulayan ito ng isang mananampalataya. Meditate on the Lord's table. Sabi natin kanina, isa sa mga gawain at sacraments na binigay sa atin ng Diyos o ordinance ay ang pag-obserba ng banal na hapunan. At madalas, nabasa natin 1 Corinthians 11:23, for I have received of the Lord that which has also delivered unto you. The Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Ito ang pangunahin nating gawain tuwing Lord's Supper, ang pag-alaala sa ating Panginoong Kristo. Gusto ko lang basahin yung naka-highlight, 1 Corinthians 11:25, this do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Verse 27, ang sabi, but let a man examine himself. So, ang time ng Lord's Supper is a very, very good time to meditate. At hindi wala na tayong oras, pero nagbigay ng basahin ko lang to, when we observe the Lord's Supper, we should never do it as a mere religious ritual. Yan itong ritual, hindi ka lang basta kukuha ng tinapay at ng juice and then kakainin mo pag sinabi, inumin mo pag sinabi. No, it is a deliberate meditation, remembrance and meditation of Christ at yung ginawa niya sa krus na pagliligtas sa atin. At ito ay napakahalaga. Sabi ni David Saxton, without serious and joyful meditation, the Lord's table is observed flippantly, superficially, or ritualistically. If you remove meditation, that proper remembrance of Christ, nagiging walang saysay ang pag-observe ng Lord's table. Nagiging kasalanan ang paggawa nito. So, napakahalaga ng pag-meditate. So, wala na tayong oras. May sinadjust si John Owen. Babalikan natin ito next time. At sa mabilis na panahon, tingnan ko lang kung meron ng tanong sa atin hong comment section. Sabi po ni Brother Aldrin Alak, blessed evening, Brother Paul, and to all. In my experience po, I'm struggling spiritually, primarily for lack of discipline, which reflects to my inability to meditate for some times. But I praise God. I realize not by my might, by Spirit, po talaga, especially as He works through His means of grace, like intercessory prayer from the brethren, faithful preaching on teaching of God's word, at maging ang simpleng pangangamusta in love and in Jesus name. Kaya let's keep praying for one another because it works to restore and strengthen one's faith in His time. Glory to God po. Yes, itong pinag-aaralan natin ng meditation is just one of the means of grace na binigay sa atin ng Panginoon. At marami pang mga means of grace. Din yung fellowship, encouragement, prayer, particularly of and from the brethren. Napakahalaga ho nun. Kailangan ng bawat isa yon. Ako bilang pastor, walang exemption sa atin bilang mga mananampalataya. Kailangan natin lahat. And lastly, gusto ko lang tignan sa ating text message. Nag-text po si Brother Boy. Sabi po niya, kung ang mga Kristiyano, lalo na ang mga pastor, ay nagme-meditate desiring God's truth, bakit may nagpapatuloy din sa maling aral tulad ng Malakay 3:10? Again, marami hong mga maling maraming rason. May iba't ibang rason, but mahirap magbigay ng blanket statement agad. It will not be wise to do that. Maganda talagang personally makausap at para ma-determina kung ano talaga yung rason. Pero maaaring may mga maling turo, may mga kinaugalian, and so on, which is lahat naman tayo ay hindi exempted sa ganon. Nevertheless, hindi pa rin excuse yun. Nandun yung at utos ng Diyos sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung nagpapatuloy sa alam namang maling aral, ligtas kaya ang ganong mga Kristiyano, maging mga pastor? Maaari o maaaring hindi. Again, ang utos sa atin ng salita ng Diyos, kaya ganong kaganda ang church discipline. Kailan ituturing silang pagano? Kailan sila ituturing na hindi ligtas? Kapag dumating na sila sa endpoint na they rejected the call of the church,
in repentance, lalo na kung sila ay nagpapakilala mga mananampalataya. Again, we're not talking about yung mga kulto. We're not talking about, malinaw na yun, yung mga kulto. That's outside, yung Roman Catholic and so on. Within the circle of evangelicals, talaga nagpapakilala na by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ang paraan na binigay ng Diyos is through church discipline. Ang self-examination ba ay pleasing to God? Dapat kaya ito kasama sa ating meditate. Yes, kung inyong napansin, all throughout our lesson, maging sa definition ng meditation, built in doon yung self-examination. As pagdating sa application, examinations, as we have said sa ating pag-aaral. So thank you very much po, at nawa patuloy tayong i-engage natin ang ating mga sarili sa means of grace na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita, salamat po sa iyong mga paalala, at muli, O Diyos, patuloy mong gamitin ang iyong salita sa amin, not just in our reading, not just in our study, but also in our meditating. Ikaw pong patuloy na malawalhati, at ikaw pong patuloy na gumawa sa aming mga buhay. Dalagan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po, magandang gabi, at dito nagtatapos ang ating time in the Word.